Yung hindi naman kayo, pero kailangan mong mag-move on. Naranasan nyo to? Paano yan? Hindi naman naging kayo, pero grabe kang nasaktan. Tapos kailangan mong mag-move on ng napakatagal, napakahabang proseso. Parang yung level ng sakit niya kasi ang taas ng level nung naging kayo, tapos naghiwalay ka, tapos nag-move on ka, or minsan hindi, mas masakit pa kasi hindi naging kayo. Alam mo yung unang-una crush na crush mo yung tao na yung gustong-gusto mo siya, binamahal mo na yung tao na yun, pero hindi pa kayo. May mga plano ka na sa buhay na gusto mong kasama siya. Gusto mo, kasama mo siyang tumanda, magkakanak kayo, gustong-gusto mo yung taong yun. Yung iba pa nga, taon na, diba? Gusto na nila yung taong yun. Hindi naging sila kasi ayaw nung isa. Hindi naging sila kasi nga baka hindi sila para sa isa't isa. Yung iba sasabihin, at least hindi naging kayo. Hindi ka na masasaktan. Hindi ka na masasaktan. Hindi na nga ba? Hindi totoo yun, lalo na kung sinabi niya yung tipong meron na talagang ramdam sa isa't isa na nagiging okay na sa'yo, na gumagaan na yung kalooban mo sa kanya. Isa na lang yung kulang. Isa na lang yung maging kayo, pero hindi nangyari. Ouch! Ang sakit nun. Ibang tao sasabihin sa'yo ng mga kaibigan mo, oo mo naman, wala naman kayo, di naman kayo, move on ka pa, kala mo broken ka. Lumayo ka sa mga taong ini-invalidate yung feelings mo. Nagkaroon ka ng feelings doon, nagkaroon ka ng pagmamahal, umasa ka, kaya hindi masama kung OA yung reaction mo kasi hindi naging kayo. Isipin mo na lang na isang bagay na gusto mong bilhin, nandyan na nakakaipon ka na, kaso biglang nagka-emergency, gustong-gustong bilhin yung bagay na yun, pero hindi mo nagawa, hindi mo nabili, kasi yung bagay na yun ay nabili na ng iba. Wala ka nang mahanap na katulad niya. Masakit yun, diba? Legit. Oo, marami dito yung mga single na nag-stay na lang sila na maging single kasi na-traumatize sila. Na minsan din silang sumugal, minsan din silang sumuko, pero natakot sila na baka ganun ulit at hindi sila naging sila yung taong gustong-gusto nila. Pero nauobliga silang mag-move on kahit hindi sila. Kasi andun pa sila sa stage na hindi sila nag-aaway, wala pang reason para masaktan ka. Kumbaga, punong-puno ka pa ng pagmamahal sa kanya. Hype na hype ka na, pero hindi na pwedeng maging kayo. Yung iba nga umiiyak pa eh. Tapos tatanungin yung sarili, ano ang problema? Nagmumukmuk ka dyan. Diba? Akala ko kasi magiging okay na kami, na hindi natuloy, ganyan, masakit, ganyan, kesyo ganon. O diba? Nakaka-relate ka? Anong ginawa mo? Ano yung process of healing na ginawa mo para makamove on ka sa mahabang panahon? Paano mo kinaya mag-move on kahit hindi naman kayo? Anong ginawa mo? Bakit okay ka na ulit ngayon? O sige nga, nakarelate ka ba? Comment mo dito kung nakarelate ka, okay?